Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Anak, ready ka na ba? Napangiti ako at napatingin sa salamin kung saan nakatingin sa akin si Mama. Ngayon ang araw ng kasal namin at si Jason talaga ang nag-asikaso ng kasal naming dalawa. Opo Mama, sabi ko at tumayo na at humarap sa kanya. Nakasuot ako ng isang simple wedding dress at meron din akong flower crown, belo at hawak ko na rin ang bulaklak. Napakaganda mo anak. Masaya ako at finally, may hatid na kita sa altar. Napangiti ako sa sinabi ni Mama. Hindi ako makapaniwalang ikakasal ka na anak. Naiyak na sabi ng ina ni Kisha habang nakatingin sa refleksyon nila ng anak sa salamin. Anumang oras ay lalabas na silang dalawa para sumakay na sa bride's car papunta sa simbahan. Ma, walang iyakan ha? Maiyak din ako eh. Sayang ang makeup ko. Birong sabi ni Kisha, pero kahit ng totoo ay naiiyak na rin siya. Sa nagdaang isang buwan na paghahanda ni Jason ng kasal nila ay siya ang pinakamasayang soon to be bride. Lahat ay alam at inaabangan ng kasalan. Marami nagsasabi na ito ang wedding of the century. Si Jason ang naghanda para sa kasal nila, pero syempre, tumutulong pa rin siya dahil kasal niya iyon. Isang linggo na rin na hindi pa sila nakikita ni Jason dahil na rin sa paniniwala niya, kaya hindi pa sila nakikita dahil isa daw iyong paraan para masukat ang pagmamahalan nila. Kahit isang linggo sila na di magkita, ay magagawa pa rin nilang siputin ang isa't isa sa araw ng kasal nila. Hindi ko mapigilan anak. Humarap naman si Kisha sa mama niya at pinunasan ang luha nito sa mukha. Ma, alam kong masaya kayo para sa akin, pero pangako ko naman na hindi ko po kayo iiwan. Hindi kami mawawala sa tabi niyo, sabi ni Kisha sa kanyang ina. Pero hindi sa lahat ng oras ay kasama niyo ako. Ma, huwag naman kayo magsalita ng ganyan. Alam mo ikaw na lang meron ako. Nang mawala sila papa at kuya, ikaw ang natira sa akin. Ikaw ang pinagugutan ko ng lakas, kaya hindi ako papayag na malayo ka sa akin. Napatingin ang mama niya sa kanya. Sigurado akong matutuwa ang papa at kuya mo dahil ikakasal ka na anak. Napangiti si Kisha dahil sa sinabi ng kanyang ina. Alam ko ma. Kung andito lang sila, kayong dalawa ni Papa, kayo maghatid sa akin sa altar. Tumulo ang luha ni Kisha dahil sa sinabi niya. Pero mabilis niya rin yung pinunasan, mabuti na lang at waterproof ang makeup niya na nilagay sa kanya. Uy, ba't nag-iiyakan na kayo dito? Napatingin sila sa pumasok at si Jelay iyon kasama si Eliza na nakangiti lang sa kanila. Eto kasing si mama eh, sabi ni Kisha sa pabirong paraan. Lumapit na ang dalawa sa kanila at niyakap sila. Napakaganda mo Kisha, sabi nila pareho sa kanya. Hawak niya ang bulaklak niya na white roses na may halong pink roses. Ang buhok niya ay maayos at pulidong-pulido. Nakaipit na pangban sa likuran niya at meron din siyang korona sa pinakaulo. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Eliza sa kanya. Oo, ganito pala pagkakasal, ngiting sabi niya. Alam ko ang pakiramdam na yan anak, pero kapag natapos ng kasal, paniguradong mas masaya ka pa sa masaya. Napangiti naman sila dahil sa sinabi ng mama niya. Mommy? OMG, ang ganda-ganda niyo po.
Like me! Napatawa naman sila sa sinabi ni Stephanie. Maayos na sana, kaso'y dinagdag pa nito ang sarili. But seriously, mommy? Ang ganda niyo po sa wedding gown niyo. Nakangiting sabi ni Stephanie at niyakap siya. Salamat anak. Ang ganda mo rin. Baka nakakalimutan mo, magkamukha tayong dalawa. Natawa silang parehong mag-ina dahil sa mga sinasabi nila. Naku, kayong dalawa, nagkakauto na naman kayo. Tara na nga, at baka nagwawala na si Jason doon, kanina pa. Tawang sabi ni Eliza. Mama kasi bakit kailangan pang 30 minutes after the exact time tayo pumunta? E di, nasira ang flow ng event. Ngusong sabi ni Keisha sa kanyang ina. Anak, pamahiin iyon. Na kapag ikakasal ka, paghihintay ng 30 minutes ang lalaki sa simbahan. Dahil doon nasusukat ang pagiging matyaga niya. Lola naman, 1 linggo na nga po silang dinagkita. Tapos, 4 na taon niya kaming hinanap. Hindi pa ba yun pagtsatsaga? Natawa na lang silang lahat dahil sa sinabi ni Keisha. At naglakad na palabas para sumakay sa bride's car. Malaki naman ang loob ng sakyan, kaya kasang-kasa sila doon. Habang ang iba naman ay kanina pa naghihintay sa simbahan. Kanina pa rin tawag ng tawag si Clarice, si Drew, si Lucas at Justin sa kaniya, at kanina dahil wala pa rin sila. Nandiyan ang bride! Masayang sabi ni Clarice na kanina pa palakad-lakad sa labas dahil kanina pang wala si Keisha kaya nag-aalala na sila. Nakahinga din ang lahat ng maluwag dahil sa nakita nila. Okay, so pwesto na ang lahat. Magsisimula na ang wedding. Sabi pa ni Clarice sa mga ito at pumwesto na. Anong pakiramdam, boss? Akala mo di na darating ano? Pang-asar na sabi ni Lucas kay Jason. Tigilan mo ako, Lucas. Kanina pa ako nag-aalala. Napatawa na lang sila magkakaibigan dahil sa sinabi nito. Nang lumagpas ng oras para sa simula ng kasal, ay halos magwala na si Jason sa simbahan at gustong-gusto ng puntahan si Keisha sa kinilalagyan nito. Pero pinigilan siya ni Clarice dahil hindi pwede iyon. Lahat ay nag-aalala para sa mga ito. Son, relax. Andyan na si Keisha. Ligtas siya. Huwag ka na mag-alala. Sabi ng papa niya sa kanya na ikinatango naman niya. At pumunta na ang mga ito sa pwesto nila. Daddy, okay ka lang ba? Tanong ni Ethan sa kanya kaya lumod siya dito at inayos ang bulaklak nito sa suot na suot ni Ethan. Oo, Ethan. Kinabahan ako kanina. Akala ko kung ano nangyari sa mami mo. Nasa harapan na sila ng altar at naghihintay na magsimula ang kasal. Don't worry, Daddy. I know Mommy loves you so much. Pagkasabi ni Ethan noon, ay nagsalita na si Clarice na magsisimula na. Kaya bumalik na si Ethan sa pwesto niya. Nagsimula ng tumugtog ang tunog pangkasal na instrumental. At nagsimula rin ang flashes ng mga kamera sa paligid habang si Jason naman ay kinakabahan sa kanyang pwesto at hindi siya mapakali. Boss, ano? Kinakabahan ka no? Nakangiting tanong ni Drew sa kanya na siyang best man ni Jason na nasa tabi niya ito. Oo, sobra nga eh. Tinapik na lang ni Drew ang balikat niya para kahit papaano ay maibsan ang kaba nito. Nagsipasukan ng mga flower girls kasama ang anak niya na si Stephanie at si Ethan naman ang may dala ng mga singsing. Ang mga abay, ninong at ninang, pati na rin ang mga bridesmaid na sina Eliza at Jelay. Pawang nakangiti ang lahat habang naglalakad papasok at makikita mo sa tingin pa lang nila ay kinukongratulate na nila ito. At ang pinakihintay ng lahat ay ang pagpasok ng bride. Kasabay ng pagsisimula ng tugtog ay siyang pagbubukas dahan-dahan ng malaking pintuan at sinabayan ng pausok sa paligid. Mga puting bulaklak ang nakapalibot sa pinaka-entrance ng pinto, pati na rin sa aisle na dadaanan ni Keisha.
Nakita nila ang nakangiting si Keisha. Sa ilalim ng belo nito, katabi ang mama niya at mayroon tong hawak na bulaklak. Natigilan si Jason na makita niya si Keisha pagbukas ng pinto. I knew it. She would be the most beautiful bride I ever seen. Sabi ni Jason sa isip niya. At hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha niya na hindi pa man nakakalakad si Keisha ay naiiyak na siya. Makita niya lang na nakasuot ito ng pangkasal at nakangiti sa kanila ay sapat na para mag-umapo ang kasiyahan na nararamdaman niya. Dahan-dahan na naglakad si Keisha papunta sa altar at mas lalong naiyak si Jason. Mabuti na lang at may panyo itong dala. It was worth it. Worth it ang paghihintay niya ng ilang taon. Worth it ang lahat ng pinagdaanan nila dahil ngayon mismo ikakasal na siya sa babae na pinakamamahal niya. Si Keisha naman ay hindi rin napigilang umiyak dahil nakita niya na umiiyak na si Jason. Kanina ng pagbukas ng pinto ay napako ang mata niya sa isang lalaking napakagwapo na nakatayo sa dulo ng altar. Parang bumalik sa kanya ang lahat ng pinagdaanan nila. Pero bago man sila humantong sa kasalan na iyon, parang kailan lang ay pinipilit siya ng kanyang ina na mag-asawa. At eto na, totohanin na niya. Naging emosyonal din ang mga kaibigan niya at pamilya nila. Lalo na ang mama ni Keisha na nasa tabi niya. Matagal niyang inaantay ang araw na makita niyang anak sa harapan ng altar at ikakasal na. Pagdating nila sa harapan, ay niyakap si Keisha ng ina ni Jason. You're so beautiful, Keisha. Please be happy with my son. Nakangiting sabi ng ina ni Jason at umiyak na rin. Thank you po, mama. Sagot ni Keisha at ang ama naman ni Jason ang yumakap sa kanya. Keisha, kahit na masungit ang anak ko, alam kong mahal na mahal ka niya. Kayo ng anak niyo. Nakikita ko na mas magiging masaya pa ang inyong pamilya. Nakangiting sabi nito sa kanya. Salamat po, Papa. Si Jason naman ang niyakap ng ina ni Keisha. Alagaan mo ang anak ko, Jason. Ikaw na ang katuwang niya ngayon. Aasahan ko na hindi mo siya pababayaan. Umiiyak na sabi ng ina ni Keisha. Huwag po kayong mag-alala, ma. Gagawin ko po ang lahat para alagaan siya at ang mga anak namin. Pagkasabi niya noon ay nabaling ang kanyang mata sa pinakamagandang babae sa araw na yun. Sa unang pagkakataon, matapos ang isang linggo, ay nagkaharapan na sa pinakamalapit sina Keisha at Jason. Ibinigay na ng ina ni Keisha ang kamay niya kay Jason at malugod niya itong tinanggap. Hinila palapit ni Jason si Keisha at hinalikan ito sa noo na kinapikit naman ni Keisha. I love you for 1,000 more, wife. Nakangiting sabi ni Jason. I love you for 1,000 more. Ngiting balik ni Keisha sa sinabi ni Jason ayon sa kanta ng kasal nila. Naglakad na ang dalawa sa pinakaunahan paharap sa pari upang magsimula ng kasal. Please be seated. Panimula ng pari kaya nagsiupuan ang lahat. First of all, I'd like to begin by welcoming everyone and thanking each and every one of you for being here on this most happy of days. It's no accident that each of you are here today and each of you were invited to be here because you represent someone important in the individual and collective lives of Mr. Jason Zapanta and Miss Keisha De La Torre. Paninimula ng pari at taimtim na nakikinig ang lahat para sa sasabihin nito, lalo na sina Jason at Keisha, dahil meron din itong mga payo tungkol sa pagiging mag-asawa hanggang sumating na sila sa bow part. Ang vows nila ay sinulat pala nito sa isang small book na color blue, red kay Keisha at blue kay Jason. Dearly beloved and honored guest, you are gathered together here to join Keisha and Jason
in the union of marriage. This contract is not to be entered into lightly, but thoughtfully and seriously, and with a deep realization of its obligations and responsibilities. The grooms, brides, and groom have each prepared vows that we'll read now. Sabi ng pari at ibinigay sa kanilang dalawa ang isinulat na vows nila. Mauuna si Keisha. "Hi hubby," panimula ni Keisha at tumingin kay Jason. "I can't believe that we're here, in front of everyone, and in front of God. They are here to witness how our love story will begin as a husband and wife. Alam ko na hindi ako perpektong tao. Alam ko na malaki ang kasalanan ko sa iyo kasi hindi man lang kita hinanap. Sinabihan na nagkaanak tayo, pero naniniwala ako na may dahilan ang lahat. May dahilan kung bakit tayo nagkitang dalawa, at kung bakit tayo nagkakilala, kung bakit tayo nagkahiwalay, kung bakit tayo nagkaanak, at kung bakit nangyari mga pagsubok na iyon sa atin, dahil eto ngayon, ikakasal na tayong dalawa. Sa hinahaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Ika nga, at masaya ako doon. Sobrang saya ko kasi ikaw ang kasama ko, at ikaw ang maging asawa ko. Pangako ko sa iyo na wala tayong limitahan sa isa't isa sa hirap at ginhawa. Magkasama tayong dalawa, lalo na sa pagtataguyod ng mga anak natin at sa mga giging anak pa nating dalawa." Hindi na napansin ni Keisha na umiiyak na pala siya. Kaya pinunasan iyon ni Jason na nakangiting nakatingin sa kanya. "I love you, Jason, and I will always do." Pagkatapos ng baon ni Keisha, ay natahimik silang sandali dahil pinunasan niya ang kanyang mga luha. At nang matapos, ay si Jason naman ang nagsalita. "Wife, alam ko na simula pa lang, hindi ako yung tipo ng lalaki na isang simpleng mamamayan na nagmamahal sa pamilyang iba. Hindi ko inakala ng lahat ng iyon ay sasamahan mo ako at mananatili sa mundong yun. You don't know how happy I am when you accept me who I am. When you answered just to be my wife. All of that, I feel like I am the most happiest man alive. We're born in a different kind of world, pero gumawa pa rin ang tadhana ng paraan para magkita tayo at magkasama, at wala na akong mahiling pa kundi ang kasiyahan nating pamilya. Hindi ko maipapangako na hindi kita paiyakin. Pero isang bagay lang may papangako ko, na habang buhay kang nandito sa puso ko, habang buhay kang mananatili dito. You're my life wife and my queen. I love you so much." Mahabang sabi ni Jason na nagpaiyak sa marami. Hindi nila inaasahan na isang bilyonaryo na si Jason Zapanta, na kilala bilang walang pakialam sa paligid, ay masasabi ang ganung bagay sa isang tao. And now, Jason, do you take Keisha De La Torre to be your wife? Do you promise to love, honor, cherish and protect her, forsaking all others and holding only unto her forever? "I do." Agad na sagot ni Jason habang nakatingin kay Keisha. "And Keisha, do you take Jason Zapanta to be your husband? Do you promise to love, honor, cherish and protect him, forsaking all others and holding only unto him forever?" "I do." Pagkasagot nila noon, ay ibinigay na sa kanila ang singsing para sa pagsusot niyon. Keisha and Jason will now exchange rings as a symbol of love and commitment to each other. Rings are a precious metal. They are also made precious by you wearing them. Your wedding rings are special. They enhance who you are. They mark the beginning of your long journey together. The wedding ring is a circle symbol of love that never ending. It is the seal of the vows you have just taken to love each other without end. Jason, please place the ring on Keisha's left hand and repeat after me.
As a sign of my love? Sagot ni Jason habang isinusot ang singsing kay Keisha. That I have chosen you above all else. With this ring, I thee with. At tuloy nang inilagay ni Jason ang singsing na kinangiti nila pareho. Keisha, please place the ring on Jason's left hand. Nakangiti si Keisha matapos may lagay ang singsing kay Jason. To make your relationship work will take love. Continue to date each other. Take time to show each other that your love and marriage grows stronger with time. It will take trust to know that in your heart, you truly want what is the best for each other. It will take dedication to stay open to one another and to learn and grow together. It will take loyalty to go forward together without knowing exactly what the future brings. And it will take commitment to hold through the journey you have both pledged today. Good wishes ng pari para sa kanilang dalawa. At panghuli, ang pinakahintay ng lahat. And now, by the power vested in me, it is my honor and delight to declare you that you are married. Go forth and live each day to the fullest. And now, you can seal this declaration with a kiss. You may kiss the bride. Ang pinakahintay ng lahat. Unti-unti nang itinas ni Jason ang belo ni Keisha at kapwa nakangiti sa isa't isa. I love you, hubby. Biglang sabi ni Keisha kaya hindi na napigilan ni Jason at hinapit na nito si Keisha sa bewang palapit sa kanya. I love you too, wife. Finally, you're mine. Pagkasabi niya nun, ay agad niyang sinilang isang matamis na halik si Keisha. Nagsigawan at nagpalakpakan naman ang lahat. Siyempre, sa pangunguna ng anak nila na si Stephen at Ethan. Tumagal ang ilang sandali ang halikan na iyon at na maghiwalay ay napatawa sila sa isa't isa. Sobrang sayo ko, hubby. Luhang sabi ni Keisha kaya pinunasan man yun ni Jason. Don't cry please. I'm happy too. I love you. Niyakap nilang isa't isa. I am so pleased to present the newlyweds, Mr. and Mrs. Safanta. Mommy, Daddy, napalingon kami sa kambal at tumakbo sila papunta sa amin. Congratulations po, Mommy and Daddy, sabi ni Ethan kaya napangiti ako. Congrats po. Sana may kapatid kami agad. Muntik na ako mabilaukan dahil sa sinabi ni Stephanie at sumagot naman si Jason. Don't worry anak, akong bahala. Hindi ako makapaniwala na nakatingin sa mga ito. Kung makapagsabi sila, parang ang dali-dali magbuntis at manganak. Anak? Napalingon ako sa tumawag sa akin. At nakalimutan ko agad ang topic namin kanina kasi nakita ko si Mama at niyakap ko siya. Congratulations anak, isa na kayong pamilya. Mas napangiti ako dahil sa sinabi ni Mama. Salamat po, Ma. Simula pa lang kasal niyo anak. Marami pang mangyayari. Sana handa ka sa lahat ng posibilidad kasi ako ay hinanda ko na sarili ko. Natigilan ako dahil sa sinabi ni Mama. Tama siya. Hindi natin alam ang takbo ng buhay. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas o mamaya. Hindi natin alam, sa sobrang saya natin, bigla na lang yung kunin ni God. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya mawala sa akin si Jason o kahit sino pa sa mga anak ko. Anak, sorry. Hindi ko gusto na takutin ka. Ang gusto ko lang sabihin ay maging handa ka. Napakurap ako dahil sa sinabi ni Mama. Ma, huwag po kayong mag-alala. Hindi namin iiwan ang isa't isa. Muli akong napakurap at pagtingin ko sa paligid ko ay dumating si Jason. Hindi ko talaga kaya. Hindi ko kaya na matulad sa naging love story ni na Mama. Anak, muli akong napalingon kay Mama at pinunasan niyang pisngi ko dahil hindi ko napansin na umiyak na pala ako. Ma, ayos lang. Huwag kayong mag-alala. Tulad ng sabi ni Jason, hindi namin iiwan ang isa't isa.
Niyakap na lang ulit ako ni mama at dumating pa ang iba. Pinahirela na lang kami lahat sa harapan ng altar para sa picture taking. Lahat ng abay, flower girls at mga principal sponsors ay kasama namin. Matapos iyon ay ang pamilya namin at mga kaibigan namin. Sumunod ay ang unang-unang family picture namin kasama ang kambal. At ang pinakahuli ay ang picture namin dalawa ni Jason. Tumakas na kaya tayo? Napatawa naman ako dahil sa sinabi ni Jason na naglalakad kami papunta sa sasakyan dahil diretso na kaming dalawa sa reception area. Sabi ko dito at napatingin ako sa paligid at ngumiti sa kanilang lahat. Sinasabuhay na kami ng mga bulaklak habang palabas kaming dalawa. Baka na makalusot. Natatawang sabi niya na ikinailing ko. Hoy, kayong dalawa, walang takasan ha. Reception muna bago honeymoon. Namula naman ako sa sinigaw ni Jelay. Pinagbuksan ako ni Jason ng pinto at nagsimula na naman ang mga flashes ng kamera. Nakalimutan ko na inaabangan niya pa ng lahat ang kasal namin. Napuno kasi ng saya ang puso ko kaya nakalimutan ko ang mga nakapaligid sa amin. Congratulations Keisha and Jason. Oh, my bad. Mr. and Mr. Sapanta na pala. Finally. Niyakap kami ni Clarice at napatawa pa dahil sa sinabi niya. Salamat Clarice, sabi ni Jason sa kanya. Naghintay kami sandali sa may waiting area pero nakikita pa rin namin ang loob kung ano ang nagaganap. Maganda sa loob ng reception at maraming nakabitin ng mga bulaklak sa itaas pati na rin sa paligid. Nagmistulang parang garden ang loob nito but in an elegant way. Maganda ang ginawang kasal sa akin ni Clarice pero syempre sa akin galing ang main idea. Good evening ladies and gentlemen. May I have your attention please? Panimula ng MC sa kanilang lahat. May oras kasi para pumasok kami ni Jason at may sasabihin muna sila bago kami pakilala sa lahat. Pagkatapos ng dasal ay niyakap ako ni Jason at hinalikan sa noo. Hindi ako makapaniwala na kasal na tayo. Sabi niya sa akin. Ako din Habi. Sobrang saya ng nararamdaman ko. Basta mamaya ay walang tulugan ha. Napatawa naman ako dahil sa sinabi niya. Mr. and Mrs. Sapanta, balik na tayo sa may entrance at malapit na kami pakilala. Nakangiting sabi ni Clarice kaya tumango na kami at pumunta na doon. Pinati pa muli kami ni Clarice na makarating doon. Ladies and gentlemen, let us all rise and give our warmest welcome to Mr. and Mrs. Sapanta. Napangiti kaming dalawa ni Jason, lalo na nang muling tumugtog ang kanta na maglakad ako sa altar kanina. 1,000 years. Ang ganda talaga ng kantang yan. Nakangiti lang kami habang naglalakad papunta sa harapan at pawang nakangiti din sila sa amin. Congratulations Keisha and Jason, and best wishes to both of you. We wish you to be blessed with a long and happy life together with your twins and your future children. The bride and groom will now do the dub release. May I request the newlyweds to please come forward and each get a dub. Alam niyo bang kapag may kasal akong inaayos, ang pag-release ng dubs ang pinakagusto ko sa lahat? Para sa akin kasi, isa yung simbolo na walang hanggan na pagmamahalan, na para bang pinakawalan namin ang mga gustuhan namin sa buhay. At dadalhin niya ito pakyat kay God para matupad ito. At kahit pa na magkahiwalay ang dalawang dub na iyon, ay mahanap at mahanap pa rin nila ang daan pabalik. The two dubs signify Jason and Keisha being released to start a new journey together. Like the pairs of dub, whatever happens, they will always try to seek the comfort of each other and their home together. Jason and Keisha are now ready, so we will now release the dubs. At the count of 3, release the dubs. Napangiti ako ng malaki nang makitang lumipad ito pa itaas. Napatingin ako kay Jason nang hapitin niya ako palapit sa kaniya. Naramdaman ko ang paghawak ni Jason sa mga pisngi ko at masuyo akong hinalikan sa aking mga labi.
tanging hiyawan ng mga tao ang aking naririnig. At nakita ko ang unti-unting pagpatak ng mga petals ng bulaklak na isinabog sa aming dalawa. I love you so much, Keisha. Pabulong na wika ni Jason sa akin at kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang kasiyahang kanyang nadarama. Wala na akong ibang masabi sa kanya at hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Nakita kong lumapit sa aming dalawa ang aming kambal at masaya kami nagyakapan bilang isang pamilya. Congrats, boss! Congrats, Keisha! Sabi ko naman sa iyo, kayo talaga hanggang huli. Natatawang wika ni Drew sa akin. Napangiti na lamang ako dahil sa sobrang saya ko sa mga oras na iyon. I love you, Keisha. Sinserong wika ni Jason sa akin bago nagpatuloy sa kanyang pagsasalita. Pangako ko sa iyo, Keisha. Hinding-hindi na muli tayo magkakahiwalay. I love you too, Jason. Tugon ko sa kanya habang nag-uunang pumatak ang mga luha ko sa aking mga mata. Naiiyak ako dahil sa labis na kasiyahan ng aking puso. Matapos ang kasal ay oras na para sa honeymoon ng dalawa. Ma, 1 month lang po kami sa Tagaytay. Pagkatapos nun ay babalik agad kami. Sabi ni Keisha sa mama niya. I know, anak. Siguro, dapat muna kayo magbakasyon dalawa. Kami muna ang bahala sa kambal. Ang isipin niyo na lang ngayon ay ang honeymoon yung dalawa. Gusto ko ng apo ulit, ha? Napatawa naman si Keisha dahil sa sinabi ng kanyang ina. Manaman eh. Sabi niya dito. Don't worry, ma. Akong bahala. Napatingin naman sila kay Jason at napailing na lang siya. Mga anak, huwag pasaway kay Lola, ha? Sabi ni Keisha sa kanila. Yes po, mami. Always po. Nakangiting sabi ng dalawa. Sumakay na sila sa kotse at andun na ang mga gamit nila kanina pa bago pa man magsimula ang kasal. Dahil talagang inihanda yun ni Jason para sa honeymoon nila. Nasa likod si Keisha dahil nakasuot pa rito ng gown at si Jason ang nagdadrive. Nagpaalam na sila at umalis papunta ng Tagaytay kung saan nandoon ang bagong bahay nila. Habi, tulog muna ako saglit, ha? Sabi ni Keisha habang naghihikab. Sure, wife. Gigisingin na lang kita kapag ando na tayo. Nakangiting sabi ni Jason sa kanya. Lumipas ang ilang oras na biyahe at andun na sila sa tabing dagat. Hey, wife. Wake up. Andito na tayo. Nagising si Keisha at inalayan siya nitong lumabas. Maglalakad na sana siya papasok sa loob. Ang kaso ay napatili siya nang buhatin siya ni Jason na pa-bridal style. Jason, ano ka ba? Baka malaglag ako. Sabi ni Keisha na kinatawa ni Jason. Siyempre, hindi ko hahayaan yan, wife. Gusto kong buhatin ka, pakyat sa taas. Naglakad na sila papunta doon at si Keisha na nagbukas ng pinto dahil nga bukas siya ni Jason. Are you ready, wife? Nakangising tanong ni Jason habang pakit sila sa hagdan. Always ready. Nakangising sabi ni Keisha. That's good. Mahabang oras na magkasama tayong dalawa. At tayong dalawa lang at sisiguraduhin ko na may laman na yan pagkatapos. Nagising si Keisha dahil naramdaman niya na may nakatitig sa kanya at sumalubong sa kanya si Jason. Good morning, wife. Nakangiting sabi ni Jason at hinalikan ito sa labi. Good morning to, hubby. Sagot ni Keisha dito at pareho silang walang suot na damit sa ilalim ng kumot. I love you. Biglang sabi ni Jason na mas lalo niyang ikinangiti. I love you too, hubby. Ang aga-aga, ang sweet mo. Sabi ni Keisha dito. Kaya hinawakan naman ni Jason ang kamay niya. Of course. Hindi ako magsasawang sabihin sa'yo na mahal kita. Niyakap na lang ni Keisha si Jason. Let me sleep, hubby. Pinagod mo kagabi. Napangiti si Jason dahil sa sinabi niya.
Siyempre wife, ang tagal kong nagtimpi sa mga gabing malamig. Natatawang sabi ni Jason sa kanya at hinawakan ng tiyan niya. May laman na kaya yan? Agad na napalo ni Kisha si Jason sa balikat dahil sa sinabi nito. Habi naman, unang araw pa lang ng honeymoon natin. Iling na sabi niya dito. Bakit? Hindi ba't isang gabi lang natin ginawa ang kambal? Malay mo, triplets na ngayon kasi may isang buwan tayo para gumawa ng bata. Namula naman si Kisha dahil sa sinabi nito. Kaya sumiksik na lang siya sa katawan ni Jason. Habi naman, wag kang ano dyan. Natawa na lang si Jason dahil sa naging reaksyon nito. Isang round pa? Napangiti naman si Kisha dahil sa sinabi nito. Sure, why not? Sabi ni Kisha at pumaibabo kay Jason na talagang kinagulat nito. Akala ko ba nahihiya ka? Utal na sabi ni Jason dahil ang totoo ay binibiro lang naman niya si Kisha. Pero nakibit balikat lang si Kisha. Mahihiya pa ba ako? Mag-asawa na tayo. At isa pa, gusto ko rin naman. Ikaw na rin ang nagsabi na tayong dalawa lang dito. Parang baliwalang sabi ni Kisha at hinalikan ng tenga ni Jason. We can do whatever we want. Bulong na sabi ni Kisha na siyang ikinawala ng wish ni Jason at siya nang pumalit sa ibabaw ni Kisha. Nag-level up ka na wife ha? I love that. Pagkasabi niya nun ay agad siyang hinalikan ni Kisha at muli ay nagtampisaw ang dalawa sa mundo ng kasiyahan sa umagang iyon. Mula sa balkonahe, nakatayo mag-isa si Kisha habang pinagmamasdan ang kalmadong dagat at dinadamdam ang hampas ng sariwang hangin mula sa karagatan. Ang mga puno ay nagsasayawan at ang mga ibon sa paligid ay nagkakantahan. Tila isang musika sa kanyang pandinig ang kapayapaan sa paligid. Malayo sa maingay at magulong syudad. Kapayapaan at katahimikan. Ang dalawang salitang iyan ang matagal niyang inaasam simula na may mangyari sa kanya at mapasok ang pamilya nila sa magulong mundo ng mafia. Marami siyang napagdaan ng sakit at hirap, subalit nagbunga rin ang lahat ng iyon dahil sa wakas, nakamtanan niya ang inaasam na kalayaan para sa kanyang pamilya. Ang malaki at magarang bahay nila sa Batangas ay hindi na sa kanila ngayon. Narito na sila sa isang pribadong isla kung saan nila napiling tumira, sa isang simpleng bahay na matatawag nilang tahanan. Kisha, bakit mag-isa ka lang dito? Mula sa likuran ay narinig niya ang pamilyar na boses ni Jason. Niyakap siya nito mula sa likod at isinandalaman niya ang ulo nito sa dibdib nito. Kanina ka pa bang gising? Halos ko babangon ko lang rin. Aniya, saka ipinikit ang mga mata para lalong damhin ang preskong hangin. Jason, masaya ka ba sa buhay natin ngayon? Sobra wife, at wala akong pinagsisisihan. Walang pagdadalawang isip na tugon ito. Ikaw ba wife? Masaya ka ba sa buhay na meron tayo ngayon? Idinilat ni Kisha ang kanyang mata upang salubungin ang tingin ni Jason. Mas masaya pa sa inaakala mo. Sumilay ang ngiti sa mukha nito, saka mabilis idinampi ang labi sa noo ng asawa. Niyakap ng mahigpit at kapwa pinanonood ang pagsikat ng araw malapit sa gawi nila. Ilang taon ang nakalipas pero pakiramdam ko ay parang kahapon lang nangyari ang lahat. Ani Kisha na hindi may wasang magbalik tanaw sa kanyang nakaraan. Ang dami nating nararasang hirap pero kinaya natin, Jason. Ilang taon, imagine, nakasurvive tayo. Alam mo, sobrang swerte ko sa'yo. Nagawa mong talikuran ang organisasyong pinamumunuan mo para sa amin ng mga anak mo.
Bigla ko lang naisip, nasa na pala ang mga tauhan mo? Sina Drew, sina Lucas. Karamihan sa kanila ay mas pinili na rin na manirahan sa tahimik na lugar. At kabilang doon, sina Alice at Noah. Pero meron din naman na hindi kayang iwanan ang magulong mundo ng mafia, kaya ang iba ay piniling ipagpatuloy ang trabahong bubuhay sa kanila. Masaya nagsama sina Jason at Keisha kasama ang kambal nila at bumuo sila ng masayang pamilya. Sa buhay natin ay maraming maaring mangyari. Maraming pwedeng pumasok at maraming pwedeng karaping pagsubok. May nang iiwan at may nang iiwan. May dumarating at may umaalis. Hindi natin namamalayan ang pagbabago. Malaya tayong gawin ang ninanais natin. Ngunit hindi natin maaaring baguhin ang nakalaan para sa atin. Kung talagang mahal niyo ang isa't isa, pagbalibalik na rin man ang takbo ng mundo, humarap man kayo sa kahit anong pagsubok, sa huli ay pagmamahalan pa rin sa isa't isa ang mananaig. Katulad ng kwento na Jason at Keisha, sinubok ng panahon at pagkakataon. Sa huli ay sila pa rin dalawa ang nakalaan para sa isa't isa. Walang nakakaalam ng kapalaran ng bawat tao. Tadhana ang gumagawa ng paraan para magkalapit ang totoong nagmamahalan. Mula po sa puso ko, walang hanggang pasasalamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at pagsubaybay ng mga kwentong pag-ibig na ibinabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po sa mga taong naniniwala sa pag-ibig na kahit anong hirap man ang kanilang pinagdaanan, sa huli ay hindi pa rin bumibitaw para lang pahalagahan ang kanilang pagmamahalan. At dyan po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Keisha at Jason. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon na nagpantig sa inyong mga puso. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Salamat po.